Stop for this afternoon, our recollection, and then we'll have grouping, and then we will have a mass by 4 o'clock. Am I correct, Brother Mon? 4 o'clock, and in the mass, we will have our commitment rites. I believe you have received a copy of commitment, just like this. No? Bago mamaya, mapirmahan nyo na. Pero bago nyo pirmahan, bumili muna kayo ng magnifying glass. We offer at 50% free, less, sale ngayon. So, plus, may 2011 life-size calendar sa likod. No, just get. Hindi o. Masyado yatang maliit ito. Okay, we'll explain that later. Our last topic for our recollection before our commitment is loving your neighbor. Yeah. Too many times that we have heard this. Amen? In the mass, in religion classes, at home, and most especially sa ating mga pagtitipon at mga pagtuturo sa community ito. Do you say amen to that? But how many of you are having difficulty loving your neighbor? Wow, nag-iisa na lang, praise God! Nag-iisa na lang ang nahihirapan magmahal ng kapwa. The rest, ayaw aminin. Is it hard to love people? Is it hard to love your neighbor? It's not hard, right? Is it? Sino nahihirapan na magmahal ng kapwa? Sino may nahihirapan magmahal ng may utang sa inyo? Sino nahihirapan magpatawad? Sino ang ayaw sumagot? You know, brothers and sisters, loving your neighbor, remember, is a commandment. It's not a suggestion, just like loving God. It's not an opinion. Okay? And in Mark 12, verse 31, what was the passage earlier we read about loving God? Saan natin matatagpuan yung love God with all your heart in another book? The Gospel of Matthew, chapter 22 verses. You have to write that in your mind and in your heart. Sabi ko sa inyo, this is the teaching that should never leave you as long as you live in this earth. Okay, in Mark 12, verse 31, all together. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than what do you notice about the word this? Bakit plural? Dahil yung whole commandment composed of two, not one. Amen? Meron sinabing kapatid kasama ko sa team, kung meron kang taong hindi mamahal sa buhay mo, it is probably you have not loved the Lord truly. Let me repeat myself. Kung meron kang isang taong hindi mamahal sa buhay mo ngayon, lalo na't kung nasa community ka, it is probably you have not loved the Lord truly. Why? Because the greatest evidence of your love for God is that you love people around you. Buti na lang sa acts, mahal niyo lahat ng mga tao sa buhay niyo. Ganito yung yes. Yes. Hindi ba? Amen. Requirement yan sa inyong commitment mamaya. Na pag nag-commit kayo, hindi nasasama ang loob nyo at magtatanim ng sama ng loob. Sino sa inyo nag-anniversary ang sama ng loob?
You know, after a year of getting hurt, you buy a cake for your husband. Bibigyan mo siya, sasabihin ng husband mo, "Wow, darling, are we celebrating something?" "Yes." "Ano?" "Yung ginawa mo sa akin noong last year." Diba? Amen. So, but that's the reality. Let's learn some more from the Word of God. If anyone says, "I love God," yet hates his brother, he is a liar. Ang sino man daw nagsasabing mahal ang Diyos, pero may galit sa puso, ay sinungaling. Sabihin nyo, sinungaling. Malakas. Isa pa, tapos tumingin ka sa katabi mo. Malakas. Diba? Hindi mo ka nagsabi, ha? Pinasa natin yan. Okay, for anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. The greatest, probably, evidence of your love for God is that you have harmony with people around you. If that is missing, the problem is not your relationship with the people around you. The problem is your relationship with God. Kaya yung mga taong dadasal-dasal sa simbahan, no? Magro-rosaryo pa bago magmisa, magmimisa pa bago mag-prayer meeting, tapos pagdating ng prayer meeting, walang binabate. Buti na sa community, walang ganon, di ba? Wala nang babate, di ba? Di ba? Anong tawag ni Lord sa kanila? Sinungaling. Anong tawag ni Lord sa katabi mo? Hindi ako nagsabi nun, ikaw ha? Amen? Bakit mga kapatid? Bakit magkasama siya? Bakit sabi ni Lord, this is the greatest commandment. These are one whole package. Because you cannot love your neighbor without loving God first. It's so difficult to really and sincerely love people around you. Am I correct? Is it difficult? Sabi ng isang sister, si Sister Maris kasama natin, tinanong niya yung congregation, mahirap po bang magmahal? Sabi nila, yes! You're wrong. It's not hard to love. It's impossible to love without loving God first. Bakit? You don't have the ability to love your brothers and sisters in this community in their weakest. You won't. There was this beautiful movie, series of television, long time ago. Napanood niyo ba yung Touched by an Angel? Ha? Napakinggan na no? Yung isang angel na nag-incarnate, kulay negra siya. No, tatlo silang nag-incarnate. There was this scene episode that I watched, that in that episode, the devil also incarnated in human flesh. And when the devil went down to a town where they were staying, the angels were staying, nagkagulo, nag-away-away ang mga taong nasa bayan na yon. Nagkaroon ng chismisan, nagkasakitan, nagkasiraan ng puri. Galit na galit yung si Therese, ang pangalan ng angel. Galit na galit siya sa Diablo. And that scene that I cannot forget, nasa dalampasigan sila. Kausap niya yung isang angel. Sabi niya dun sa isang angel, I cannot stand the face of that devil. Sabi niya gano'n. Sabi ng angel, alam mo sabi ng angel? That's because you are using your own love. Why don't you use God's and you can face the devil with a smile? You cannot love people unless you love God first. Bakit? Mapapagod ka sa pagbibigay. Mapapagod ka sa pangunawa. Eh, sa mga mukha nyo ngayong tanghaling ito, walang napapagod. Inaantok lang. Amen? Nakukuha nyo? You cannot love people. Pag nagmahal ka ng dalawa kasi ang klase ng pag-ibig. Phileo, agape. Yan ang ikikwento ko sa inyo. Love is a commandment. Dear friends, let us love one another, for love comes from, louder please,
Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Kaya hindi po, pag ikaw ay nagmahal ng hindi mo kakilala ang pag-ibig ng Diyos, usually pagmamahal mo para sa'yo. Sa mga nanay dito, usually, pag nagbigay kayo sa mga anak, bumili kayo ng damit, di ba yung gusto nyong makita sa anak nyo yung binibili nyo? Hindi yung gusto ng anak nyo. Nagmamahal ka, pero pabalik sa'yo. Hindi para dun sa bata. Binilan mo ng sapatos, kulay ganito. Bakit? Kasi paborito mo yung kulay. Hindi niya paborito yung kulay. Tapos magagalit ka. Ayoko nga, ba't mo sinusot yung binili ko sa'yo? Mahal yun, ha? Inantay ko pa yun sa sale dyan, nagka-traffic pa ako dyan. Tapos di mo susuot. Sasabihin ng anak mo, Mami, ayoko ng kulay. Ang ganda-ganda ng kulay, anak. Nagmamahal ka, pero para sa'yo. Are you getting me? No, magbibigay ka. Bibigyan mo yung asawa mo. Kung ano yung maganda sa kanya dahil nakikita mo siya. Hindi yung maganda sa kanya dahil nakikita niyang maganda sa kanya. Amen po ba? Kaya minsan, nare-reject tayo ng mga tao. And we're not prepared for rejection. At pag ikaw ay nagmahal, dahil pag-ibig mo lang yan, hindi pag-ibig ng Diyos, more often than not, you will be hurt. You will be hurt. Have you been hurt before? How many times? Di ba? Madami pa, di ba? Akala ko ba nagmamahal kayo? Akala hindi, it's not hard. At sabi niyo, many times ngayon. Okay. Okay, tuloy natin, ha? This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we have loved God, but that He loved us and sent us His Son as an atoning sacrifice. Anong ibig sabihin itong talatang ito? Huwag kang magmalaki na ikaw ay nagmamahal. Bakit? Una kang minahal ng Diyos. No? Kaya nga yun ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Gamitin yung pag-maibig natin sa Kanya. Bakit? Our love for Him will empower us to love even the weakest among us. Our love for Him will give us the grace to accept people in their weakest and in their worst. Pag hindi pag-ibig sa Diyos ang nasa puso mo, the slightest comment of your brother will hurt you. Sasabihin sa'yo, Sister, parang hindi bagay ang damit mo ngayon. Eh pagka ganun narinig nyo, di ba? Minsan yung bewang nyo napupunta sa kilikili. Bakit? Sobrang sakit na sinabi niya, yung bewang nyo lumipat sa kilikili. Hoy, Gucci yan. Hindi mo kilalang Gucci eh. Bakit? Wala ka niyan eh. Nasasaktan ka. Comment yun, ha? Hindi ka pa sinabihan ng masakit. Comment lang yun. Pero hindi mo matanggap. Bakit? Kasi pag-ibig mo ang nasa iyo, hindi pag-ibig ni Kristo. Pag pag-ibig ni Kristo ang nasa iyo, talaga, ano sa tingin mo para bumagay sa akin? Di ba? You are open for suggestion. You're even seeking people to help you out. Di ba? Pag pag-ibig mo lang ito, ipagmamayabang mo at ipagmamalaki mo yung pag-ibig mo. Maiinggit ka sa kapwa mo pag hindi mo natatanggap yun. Kaya nga iba, nanunuhol sa pamamagitan ng bibili nila yung kapatiran, magdadala ng pagkain na madami. Diba? Eh ikaw naman, kain ka ng kain. Ang bait niya, ang bait niya. Tapos may iba ka rin kaibigan dito sa community na gano'n. Magtatampo siya ngayon. Bakit naman kumain kayo doon? Kulang pa ba yung binibigay ko sa inyo? Patay na tayo dyan. And this happens in relationship. Bakit? Kasi tao, human love ang nangyayari. And let's see some more. No? What is love? Is there really such a thing?
Is love selfish? Just need to fulfill? Someone to fulfill your... I think I know what love is. Ano yung kadugtong? I can see you all out there waiting for the answer, right? You see, love is when you're weary and feeling small and tears are in your eyes, I will dry them all. Saan nga yun? Sa 97 point. You know, it's really hard to define what love is. If you're not spiritual, if you're not acquainted with God's Word, mali ang pakahulugan natin ng pag-ibig. I asked a congregation like this, sabi ko, brothers and sisters, what is love? May tumayo na elderly man, na puti na yung buhok. Alam mo sabi niya? Abay, napaka-romantic eh. Love is an island of pleasure. Wow, sabi ko, galing yan. Sinundan niya, surrounded by expenses. Sabi ko, okay, let's learn. In John 3:16, the Bible says, love, for God so loved the world. The word love there was taken from the Greek word agape. Agape means a love whose foundation is the decision to do good to the one loved. It's not a feeling. It's a decision to do good. If you love one another, then you decide to do good to one another. Do you love one another? Do you love this community? Then if you love this community, it means I'm going to do my best to do good to this community. That's what agape is. Amen? Amen po ba? Hindi ka na ite-text ng iyong kapatid, Sister, attend ka ba ng prayer meeting? Ha? May prayer meeting tayo? Yes, 15 years na. Dito pa rin sa Mega Mall, Sister. Hindi pa rin lumalayo. Hindi mo 15 years na, tinetext ka pa kung a-attend ka. Bakit? Kasi hindi agape ang pag-ibig. Hindi desisyon. Mamaya, sa inyong commitment, desisyonan nyo. Bigyan nyo kay Lord yung agape. Amen po ba? Okay. So, let us see. It's really hard to define what love is. We have different meaning about love. Depende kung sino ang nagpatipok ng puso mo. Depende sino nagpakapal ng bulsa mo. Depende sino nagbigay ng kotse at bahay sa'yo. Diba? Kayo po ba, yung mga singles dito, yung mga prayer nyo, diba? Lord, kung sino magbibigay sa akin ng rose mamaya, siya na yun. Diba? Yung nagbigay sa iyo yung yung nagbebenta ng bulaklak sa patay. So, it's really hard to define what love is. Unlike an amplifier, it's easy to. It's an instrument that amplifies the voice or sound. It's really very, very simple. What is a chair? A chair is something that you sit on to relax. But what is love? Very difficult. But St. Paul has his own meaning of what love is. Napakaganda na ang kahulugan ng pag-ibig ay galing sa Biblia. Kasi hindi tayo mamamali. Can we read together? Love is patient. Love is kind. So how did St. Paul define what love is? St. Paul defined what love is by the things you should do and you should not do when you're in love. Sinasabi ni St. Paul, kung ikaw ay nagmamahal, dapat ikaw ay patient. Patient. Patient? Malakas nga! Wow! Okay. Ano yung ibig sabihin? Dahil hindi ikaw pasensyoso, wala kang pag-ibig. Nakuha nyo?
Saint Paul defined what love is. It's very simple. By the things you should do and you should not do when you're in love. Saint Paul says, when you're in love, you are not proud. Since you are proud, therefore, there is no longer love in you. Madaling malaman kung may pag-ibig ka ng Diyos. Alamin mo lang kung ano meron ka dyan. And you will see. Love is not rude. You know, pag magsalita ka sa mga kasama mo, alam mo, kaya ka mahirap, tamad ka kasi. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ka asenso. Maski pray over kita, hindi ubra Holy Spirit sa'yo. Napaka-rude nun, di ba? Lalo na pagkakausap mo, naghihikahos na sa buhay, napaka-rude nun. Yung ganun tipo. Mahirap na nga, nilalait mo pa. Love is not easily angered. Hindi madaling magalit. Alam mo kung may pag-ibig pa sa'yo. Bakit? Kasi inaalas ka na ako. Hindi pa ako nagagalit talaga. Wala akong naramdamang galit sa kanya. Kesa yung hindi ka pa nilalapitan, galit ka na. Sister, ano naman yun? Huwag mo akong bumisita na, nagpe-prayer time ako. Ako ito, love does not keep records of wrong. Brother Ed, I don't have problems with keeping records of wrong. In fact, yung asawa ko, 5 beses niya nang ginawa. Yung huli, dyan sa Mega Mall, Mr. Donald, 2 o'clock p.m. Wala akong problema doon. I don't keep records of wrong. No. By the way, twist ang amin in order. Love does not delight in evil. You know, alam mo wala ang Holy Spirit sa'yo kasi love is produced by the Holy Spirit. Bakit natutuwa ka pag may nangyayaring hindi maganda sa iba? Meron sasabihin mo, honey, alam ba yung kapitbahay natin? Nabangga yung bagong kotse. Hallelujah, thank you Lord for answering my prayer. Thank you. You are good. You are... Love does not enjoy in the misfortune of others. Alam mo kagad na wala yung pag-ibig sa iyo eh. Bakit? Natutuwa ka eh. Pagka merong mga taong napapahamak, na-hold up, nalulugi sa negosyo, nawawalan ng trabaho. Di ba? E buti na lang sa Acts community, natutuwa tayo that everybody is blessed. Amen? Natutuwa tayo pag may pumunta sa harap, may nagsishare kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Alam niyo yung walang pag-ibig. Yung nagsishare sa harap, nililibig niya, hindi naman totoo yun. Pero may nagsasalita sa harap, yung mukha mo, hindi malaman. Diba? Dahil ayaw mo kinig, you will make yourself busy, magte-text ka. Pero yung tenga mo nandun. Diba? Mahirap po ang walang pag-ibig. Liliit ang mundo nyo. At mawawalan kayo ng saya na tinutulot ng Panginoong Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. You know? Ang isang lingkod, hindi pwedeng walang pag-ibig eh. Bakit? Kasi hindi ka magtutuloy maglingkod pagka ikaw ay walang pag-ibig. Magkikwenta ka eh. Diba? Lagi na lang ako. Bakit sila? Diba? Magko-compare ka. Mas maganda pa nga yun sa amin kaysa sa kanila. Diba? Magko-compete ka. Galingan natin ha. Baka silang manalo. Baka yung medicine ang manalo. Hindi na. Talo na sila ngayon. Ulitin natin. Let's give them a chance. Baka sila manalo. Yeah. Medicine. Okay, mga kapatid. Are you getting my point? Let's see. Ganito po yun eh. Para madali natin makita. Tuloy natin. In verse 6, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. And now the three remains. Faith, hope, and love. And the greatest is. The greatest is. Now, do you have it? Yes. How much? How much love do you have?
Okay. Ganito po yan. If you're going to study Teka, may isang slide na ayaw lumabas. I'll just put it here like this. Just like that. The people whose life is possessed by the Holy Spirit, andun yung katangian niya sa kaliwa. The people whose life is lived apart from the Holy Spirit, andun yung buhay niya sa kanan. Madali lang po malaman kung ang Holy Spirit na sa inyo. Checkan nyo yung pinakamadami. Checkan nyo yung meron sa inyo and you will see. Now, if you will check it right now, come on, check it right now. Alin ang madami sa buhay nyo? Yung kayo, ha? Huwag nyong i-checkan yung para sa katabi nyo. Ilan dyan ang meron? And you will see if the Holy Spirit and if the love of God reigns in your heart. Right? A person who possesses the love of God is not jealous. Cannot be jealous. You know what jealousy means? Jealousy is being unhappy with other people's blessing. Can you repeat that? Jealousy is being unhappy with other people's blessing. Halimbawa, yung kasama mo sa trabaho na promote. Di ba? Galing ka ng recollection ng acts. Di ba? Anong kinakanta natin? Sundan, sundan. Pasok ka sa office. Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo. May nagbalita sa'yo. Pare, si ano yung ano mo na-promote? Sundan, sundan mo siya. Sundan, sundan mo. At ang pinakamasagpuang pagdadamot, yung hindi mo na ibibigay, ayaw mo pang makuha ng iba. Kaya magbibigay ka ng dahilan, bakit hindi sila dapat tumanggap? Kaya naman yan na-promote, sip-sip yan eh. Kailangan mo siyang ibagsak. Bakit? Hindi mo matanggap na si Lord, tinataas siya eh. And para pumantay ka, diba, baba mo siya. No? Kaya sasabihin mo, kaya naman na-promote yan eh. Favorite yan ni boss. Tsaka sip-sip yan kay boss. You know what sip-sip is? Spell it. Spell it. Louder. Sip-sip means society of insecure person seeking instant popularity. Oh. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, kuha mo yun, sip-sip. Society of insecure person seeking instant. Pero pag ikaw ay nagmamahal sa Diyos, maganda yung sabi ng friend ko, kung ang mata ng Diyos nakatingin na sa iyo, kanino pang mata kailangan mo? Amen? Ang taong ang pag-ibig niya ay very human, hindi pag-ibig ng Diyos. Pag naglingkod siya, kailangan niyang mag-attract ng atensyon. At pag hindi niya na kukuha yung atensyon, gagawa siya ng paraan. Just like Martha. Nung hindi niya nakuha ang atensyon ni Lord, she has to do something. Inabala niya si Lord. Lord, wala ka bang napupuna? Diba? Tayo pa naman mga Pilipino, diba? Sabi ko dati, mahilig tayo sa atensyon. Kaya nga bumibili tayo ng mga bagay-bagay na magpapaganda sa atin. Bakit? Para to attract attention. Diba? Pagka kayo ay may bagong hikaw, what do you do? Diba? Oy, sister! Sister! Ang galing talaga ni Lord, diba, sister? Diba? Pag may bago kang relo, ano yung ano mo? Oo nga, bro, sister, ganyan nga napupula ko. Pag may bago kang sapatos, sister, alam ba, may bago kaming tuta. Ganito kalaki. Ganyan. May isa pa, ganito kalaki. Diba? Kaya ang hirap ng isang naglilingkod na hindi pag-ibig ng Diyos. Maghahangad siya ng atensyon. At pag naghangad ka ng atensyon, you will transform the altar into a stage where you perform rather than worship. Amen? Kaya kasama ito, love the Lord your God with all your heart. And the second is love one another. Bakit?
This kind of love purifies, sanctifies, and banishes evil in your heart. Kaya ang isang taong naglilingkod ng may pag-ibig, pagod na siya, masaya pa. Kaya isang taong naglilingkod ng hindi nakikita, no? Marami siyang nagagawa para kay Lord. Bakit? Mahal niya ang Diyos. At mahal niya ang community ito. Amen? Pag hindi nagmamahal ang isang lingkod, maghahanap siya ng atensyon. Pag hindi nabigay ito, gagawin niya, sister, okay ba yung kantahan kanina? Diba? Maghahanap ka ng atensyon. Yung hindi nakakakita ng ability mo, sasabihin mo sila. Sasabihin mo, papaalam mo. No? Oo nga, ang galing nyo eh. Hindi pa kami nag-practice niya. Namamaos pa nga ako eh. Bakit? Parang sinasabi mo, come on, sige, some more please. Pero ang isang taong naglilingkod, may pag-ibig sa Diyos, tama na nang nalaman niya, pinayagan siya ng Diyos na maglingkod. Hindi na siya nanghihingi ng iba pang atensyon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So pagdating niyo sa bahay, checkan niyo ito. Trabahuin niyo for the next 12 months na yung nasa negative, mabura. At yung nasa positive, dumami. Sayang naman kung 5 years, 10 years na kayo dito at nananatili yung negative nasa inyo. Ibig sabihin, walang saysay, nagsasayang lang kayo ng panahon. Di ba? Hanggang ngayon, meron pa ang gaspang ng ugali mo. Hanggang ngayon, nagyayabang ka pa. Hanggang ngayon, nasasaktan ka pa, maski walang ginagawang masama sa iyo. Hanggang ngayon, natutuwa ka sa ipinapahamak ng mga kasama mo. Di ba? Katunayan, pinagdadasal niyo pa sila. Alam niyo, naririnig natin yung kunin mo na siya, Lord, di ba? Habang mabait, hindi maganda yon. Ang maganda is, Lord, patamain mo siya ng loto para mag-abroad na siya. At least blessing, di ba? Masama yung pinapakuha eh. Okay, let's continue. You see, brothers and sisters, to Jesus, to God, our Father, love, the agape is very serious. Why? Because love is more than gifts. You see, brothers and sisters, ang pag-ibig, ang gifts, nai-imitate yan eh. Basahin nyo ha. I may be able to speak the languages of human beings and even of angels. But if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or a clanging bell. I may have the gift of inspired preaching. I may have all the knowledge and understanding all secrets. I may have all the faith needed to move mountains, but if I have no, I am nothing. I may give away everything I have and even give up my body to be burned. But if I have no love, this does me no good. So yung 15, 20, 10 years na naglilingkod dito, mawawala pala yung halaga sa mata ng Diyos. Pag sa dami ng ginawa mo, wala kang pag-ibig. Mawawala pala sa ng saysay. Ang dami mong ginawa, ang lalaki ng mga donation mo dito sa community, pero dinonate mo pala ng walang pag-ibig. Sabi sa Biblia, it's what? Nothing. Sayang naman po. No, because love makes small things great in the eyes of God. The lack of love, great things in the eyes of men will mean nothing in the eyes of God. Kahit na pakain ka ng buong community dito, pero may kayabangan ang ginamit mo, masisihan pa si Lord doon sa konting ampalaya na na-share kanina, na niluto ng may pag-ibig. Di ho ba? No? Ang pag-ibig kasi sa Biblia, dalawa. Sinasabi ko kanina, agape, phileo. Phileo, nagmamahal ka, pwede kang magmahal eh. Pero pwede kang nagmamahal na naiinis ka. Halimbawa, yung mga nagluluto ng almusal dito sa mga bata, di ba? Magluluto ng almusal. Pira, magluluto na naman.
Ako na lang ba dito lagi? Nagmamahal ka, naglilingkod ka, pero naiinis ka. Di ba? Ako na lang, itong asawa ko, kupad-kupad, hindi man lang ako tulungan dito. Di ba? Meron ba sa inyo, naglilingkod, pero nagre-reklamo? Naglalaba kang ganon. No? Ano naman, ako na naman maglalabas. Anong mga kamay ko, di naman naman. Diyos ko, kasi kamamanicure ko lang. Gumagawa ka ng paglilingkod, pero naiinis ka. Pwede kasi yun eh. Ang tawag doon, phileo. No? Human love. Nagmamahal ka, pero hindi sapat. No? Kaya nagkikwenta ka. Ito yung phileo, nagmamahal ka, pero nagkikwenta ka sa ginagawa mo. Pahirap naman ng 5 beses na yan, 5 beses na yan, hindi na pwedeng ganyan. No? Pero ang agape, pure, sincere, honest, divine love. Ganyan siya. Para siyang ER. Para siyang emergency room. Para siyang emergency room talaga. Emergency room talaga siya. You're getting me, brothers and sisters. This is a creed for those who want to serve God. It's an encouragement, at the same time, warning. Encouragement that when you love, God will see it. Warning, when you serve without it, it means nothing. We are over 200 people here. If we could just get to love each other, I don't think the devil can destroy you again. Amen? One thing that the devil can penetrate is a group of people who have so much gift to offer God but don't have the love for one another. Naalala ko yung isang libro ni C.S. Lewis. Ang title niya, Screwtape. Si Screwtape ay pangalan ng isang demonyo. Doon sa libro ni C.S. Lewis, sabi daw nung haring demonyo, sabi niya gano'n, lumapit nga kayo. Bakit? Kayo, mga demonyo kayo. Sabi ng boss na demonyo. Alam niyo ba na kumukunti na ang pumupunta dito sa impyerno? Bakit? Dahil marami nang lumalapit sa Diyos. No? Sabi niya gano'n. Sirain niyo sila. Lalo na yan. Yung Acts community na yan. No? Nababalitaan ko, gumaganda sila. No? Guluhin niyo sila. Sabi ng isang demonyo, Sir, wag na ho. Bakit? Magulo na ho sila. Baka pag lumapit tayo doon, tayo pa masisi. And that will be amusing. But so many community I know, alam niyo, brothers and sisters, they have so much gift but very little love to offer. God wants them to have very little gifts but so much love to offer. In one of these letters, St. Paul described that the gifts can be imitated by the devil. Do you know that the devil can speak in tongues and you don't even know it? Do you know the devil has the power to heal you and you won't know he did it? But the devil cannot imitate love. The devil cannot imitate humility because he's too proud to admit anything wrong in him. Do you know that what made the devil devil? He was Lucifer before he became Satan. And do you know what made him Lucifer? His gifts. Napakaganda niya. Every other angel praised him for his beauty. His former name was Lucifer, means the bearer of light. Pangalan pa lang galante na. No? Siguro sa daming puring tinanggap niya, umabot sa isip niya na pwede pala siyang maging katulad ng Diyos. So what made a beautiful angel turn into a devil? What? Gifts. But the problem with gifts is that gifts are temporary. You see, brothers and sisters, let's read it from the first letter to the Corinthians. All together? Well, no wonder
Even Satan can disguise himself to look like an angel of light. So it is no great thing if his servants disguise themselves to look like servants of righteousness. In the end, they will get exactly what their actions deserve. Brothers and sisters, if you want to continue with Acts community, make love your greatest ambition in this community. Not your ministry, not JE, not LSS, not even the place where you worship God. Kung meron kayong pagmamayabang, ipagmayabang nyo ang Diyos lamang. Kung anong kabutihan na ginagawa niya sa inyo. Wala nang iba. Pagka itong narinig ng diablo sa inyo, hindi niya mape-penetrate ang puso ninyo. Amen? And I want you to hold somebody's hand and say, I love you, sister. Let's love the Lord together. Come on, let's love the Lord together. Say it again, let's love the Lord together. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Secondly, God wants you to focus on love. Bakit? It is something, it is the only thing, in fact, in this world, na magdadala mo sa langit. Wala ka ng ibang madadala sa langit na namanggagaling sa lupa, kundi ang pag-ibig. The Lord will not ask you how many LSS or JEs you gave. The Lord did not ask you how many participants attended while you're reading. The Lord will ask you, did you love the people I brought into your life? Did you care for them as they needed you? Amen? Love is eternal means it is the only thing on earth you can bring to heaven. No? He will not ask you how many people you healed. He will not ask you how many miracles you performed. He will not. He will not ask you if your attendance is perfect or not. He will not ask you if you went into the commitment rights of the community. Love is eternal. There are inspired messages, but they are temporary. No? There are gifts of speaking strange tongues, but they will cease. But there is knowledge, but they will pass. Our gifts of knowledge and inspired messages are only partial. But when what is perfect comes, then what partial is partial. Minsan nagtatalo lang tayo sa speaking in tongues. Nagtatalo tayo dyan. Nag-aaway pa nga yung mga tao dyan. Pero sa mata pala ng Diyos, walang halaga to. Bakit? Sa pagtatalo nyo, nawala yung pag-ibig nyo sa bawat isa. Anong halaga na ikaw ay tama kung sasabihin naman ng Panginoon na ikaw hindi na nagmamahal? Hindi ho ba? In God, it's better to love than be right. Can you say that again? Minsan sa mga mag-asawa, di ba, lumalala ang pagtatalo. Bakit? Because people insist they're right. In community, the more you insist you're right, the more you will medyo naipit yung wings nung lechon manok sa palalamunan ko. The more you insist you're right, the more you will lose your right before God. But the more you humble before God, the more God will stand by you. Let me share you this example. Sa Bible, meron dalawa doon na inakusahan. No, hinusgahan. One was a Pharisee, one was a tax collector. Amen? Ano sabi ng Pharisee? Lord, salamat sa iyo dahil mabuti ka sa akin, hindi ako tulad nitong publikano. Isa pa, yung babaeng nakiapid, tumakbo. Remember, Jesus was writing on the floor. You remember that story? At sabi ng mga tao, anong gagawin namin dito, teacher? No, nahuli namin dito nakikiapid. Nung sinabi yon, may isang kulang. Bakit wala doon yung lalaki? Bakit hindi tinulak yung lalaki at dalawa silang inakusahan?
Kala ko sinasabi nyo, wala dito yung Brother Ed, ha? Wala dito sa action. Hindi taga-action. You know why? Probably one of her accusers was the one who used her the evening. That's why they were sure that the woman committed adultery. Pero one thing about these two incidents, makita nyo, to God, it doesn't matter how wrong you are. You know why? He will always stand by those people you accuse. If you accuse a person, God will stand by that person and leave you, no matter how true your accusations are. Kaya never judge a person. Bakit? Kakampihan ni Lord kung hinuhusgahan mo kahit na gano'ng katotoo ang sinasabi mo laban sa Kanya. In 2 occasions, the Lord stood by those who were judged by the righteous. Amen? Kaya pagka kayo hinuhusgahan, smile lang kayo at magpuri kayo kay Lord. Hayaan niyo yung mga nanguhusga sa inyo because God will stand by you. Amen? Huwag kayong gumante, huwag kayong magsalita ng masama sa kanila. Because the Lord will stand by you. Amen? Love will prevent you from judging people. Because love will create a desire in your heart for the good of others. Alam mo yung may pag-ibig. Ang bukang bibig niya, God bless you, sister. God bless you, brother. I will pray for you, sister. I will pray for you, brother. Alam mo yung walang pag-ibig. Napakadaling manghusga. Hoy, na-promote siya. Promote siya. Diba? Amen. Today, brothers and sisters, you are a community. Offer this community to God. Nawa ang Panginoon ang maghari sa community ito at mapuspos kayo ng sobrang pag-ibig ng Diyos para sa community. Anyway, yung pangalan pag-ibig nasa inyong pangalan. Acts, can you spell it? Can you give me the meaning of Acts? Cheer, brother. In ending, brothers and sisters, you cannot love your neighbor without loving God first. Because our efforts would not be enough to overcome our negative tendencies towards others. And we can only say we love God, yet we do not love others, for one of the greatest evidences of our love for God is through others. Amen. Do you desire that God will bless you with His love in this community? Okay? Then start asking God to cleanse your heart from bitterness, resentment, anger, malice, prejudice. No? Ito yung nagpapatumi ng inyong puso. No? Ano yun? Anger, bitterness, pride, malice, prejudice. Ito yung nagpapatumi ng relationship sa isang community. And make it a principle in your life, like what I did. Pag hindi kayo involved, huwag na kayo makinig. Pag hindi nyo malalaman yung totoo, huwag nyo nang intindihin yung mga naririnig nyo. So that lies will stop spreading, slander will die in this community. In ending, let me give you, as I was sharing in a small group kanina, do you know the most effective strategy of Satan in a community para masira kayo? Alam niyo kung ano yung pinaka-epektibong gamit ng Diablo para masira ang isang community? Alam niyo? Ask me. Mistrust. When the devil creates mistrust, lalawak ang problema nang hindi siya gumagalaw. For example, sabihin mo lang,
Sister, Brad, sister. Oh no, may balita ako. Guess who I saw in the mall kanina? Who? Well, for me to know and for you to find out. Okay, Klo. CRV? Initial? Yes? Di isip ka ngayon ng isip. Kaya umattend ka ng prayer meeting, hinahanap mo si CRV. No? Kumakanta kayo ng I love you, Lord, and I live my voice. Hinahanap mo si CRV. CRV. To worship you. So habang nag-worship, nagte-text ka, kilala ko na si CRV. Mistrust is the simplest and the most effective strategy of the devil to destroy this community. Magtapon lang kayo ng isang tanong na walang sasagot. Delikado yan. Sa inyong mga relationship, tignan niyo yung mga nasirang relationship. It started with a simple doubt and mistrust. Lumaki na ng lumaki. Paano, Brother Ed, kung totoo? Then it's no longer mistrust. It's a wrongdoing. Amen. Amen. So, brothers and sisters, this is what we live today. In your hearts, in your mind, are you willing to see God work in this community in a mighty way? Are you willing that God will use each one of you to strengthen this community? Are you willing to forget who you are and your right so that you may love one another and serve one another in this community? If you're ready to do that, prepare your hearts for the Mass and your commitment. Seek God honestly. But let me remind, as my parting word, to those who are not sure today, please don't commit yourself to something you don't want to do. Kung gusto nyo lang, may mga tao kasi Wednesday lang ang gusto nila, ayaw nila ng iba. No? Ang community ito, hindi kayo pipilitin. Kaya nga po, meron tayong way of life. Ang way of life nito, ito yung gusto mong maging buhay mo dito sa community ito. No? Kaya binigyan kayo ahead so that you may understand what it means to belong as a member of this community. Dalawa kasi ang nagpupunta sa prayer meeting. Isang committed member at isang attendee. Attendee means Wednesday lang ang gusto mo. Yung meron ka lang gustong paglibangan ng Wednesday. We regret to say we have to discourage you. No? The ID comes with a commitment. Kaya nasa likod ito, nakalagay ito sa inyong ID mamaya. Meaning to say, when you receive this ID during the Mass, parang sinasabi mo kay Lord, I want to live this life in this community. No. Yun po ang ibig sabihin nito. Hindi po ito yung status symbol na iyong pangangalandakan every time na prayer meeting. Kung makikita nyo, napakalaki, kalahati na nung dibdib nyo ito. Bakit? This is for community building purpose. This is not used outside the community. No? Kung outside the community, use your driver's license, SSS, GSI, SSI, but never use this. This is only for community gathering. And this is the way of life that you would want to live. Kung gusto mo itong way of life na to, na binigyan kayong kopya, mamaya, during the Mass, sama kayo sa commitment. May commitment rights tayo mamaya. Nandiyan na yung isang paddle. Pag nag-commit kayo dito, tutuwad kayong konti, bibigyan kayo ng isang paddle. Hindi, nabiro lang. Are you getting it? This is one way of strengthening this community. Kung makikita nyo, nandyan lahat ang pinakamagagandang hangarin ng Panginoon para kayo'y maging community.
Maliwanag po ba ang mga nurses? Mga medicine? Mga ambulance? Mga ERs? Mga doktor? Brothers and sisters, I end our talk. I hope you will seek God in this community, and I pray with all honesty and sincerity that God will reveal to you Himself in this community. Community, this is what I believe. Community is one of the greatest blessings of God to those who want to serve Him. You can thank God. Why? Because ACT is a very wonderful community. You have great people here who have dedicated their lives to God. You have leaders who wants to serve God with all honesty and sincerity. You have brothers and sisters who wants to share their life with you. Ano pang hahanapin nyo? Isa na lang ang kulang. All of you must decide to commit this community to God. And in the Mass, sabihin nyo kay Lord, i-offer niyo itong community ito. No one owns this community except God. Offer it to God. Tell God, this is your community. I offer everything, my life to this community. Amen. So, before 4 o'clock, 4 o'clock is the Mass, Brother Mon. Am I correct? So, I'm going to ask you again to go to your groupings. Meron napakagandang discussion doon. For 15 minutes, so that the last 15 minutes will be a time for preparation for the Mass and the commitment rite. During the commitment, somebody will inform or instruct us how to go to the process of commitment later. Don't worry about it, okay? But at this point in time, punta kayo ulit sa grupo nyo, discuss. Napakaganda kasi nung question na inyong pag-uusapan. Assign a opening prayer and closing prayer. Go, brothers and sisters.